are using itong EJK na ito, as a political propaganda tool against Mr. Duterte. Opo. Kayo rin po ba ay kabilang sa mga nagtataka kung bakit noong panahon ng Aquino administration, kung saan ay naging pinuno ng Department of Justice si Secretary Leila de Lima, at during that time ay local official pa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa lungsod ng Davao, hindi po siya nasampahan ng kaso sa kabila po ng nasa kanila na ang kapangyarihan, nasa national level na siya, DOJ Secretary, hawak niya yung NBI, may kakayanan siya na magpaimbestiga gamit ang NBI. Meron din dyan yung DILG, which is pinamunuan din niya ni Secretary Marojas, kung di ako nagkakamali. Bakit during that time na nasa local level, kasi kumbaga mas mataas sila, nasa national level sila, ang dating Pangulo nasa local level lang, umabot pa nga sa punto naging vice mayor siya ng lungsod po ng Davao, hindi po siya nasampahan ng kaso. Yun nga po kasi kung tutuusin, kung talagang merong extrajudicial killing, dapat po matagal nang nasampahan ng kaso. Kasi nga hawak nila ang poder, no? Lalo na si Leila de Lima na parang paggising niya sa umaga talagang ang pagmumukha ni Mayor Duterte noon ang kanyang laman ng kanyang paggising, ano? Dapat tsaka magaling siyang abogado. Unless of course ang sa tingin nila noon wala talaga silang maikakaso. Kasi puro kwento lang puro kwento na merong nilibing dito, may sinalvage doon, pero walang walang matibay na katibayan that will stand in court. No, it is not because they're afraid of si Digong, mayor lang ng Davao City yan, maliit na bayan sa Mindanao. Pwede nilang gawa ng paraan dyan sa Maynila, pero wala silang naisampang kaso kasi nga sa kwento nga ng mga abogadong brad ko sa fraternity at mga sorority, judges, walang certainty of conviction kung magpapasaman. So, lalabas na nakakahiya ka bilang abogado kung magsasampa ka ng kaso na hindi naman titindig sa korte, no? So, isa yan. Pangalawa, ginawa kasing political propaganda, lalo na nang tumatakbo ng presidente si Mr. Duterte na sige, bomba ng bomba against itong drugs kasi nga akala nila anong pangalan nito, tatalab sa masang Pilipino yon. Unfortunately, yun ang dahilan kung bakit nanalo si Duterte, kasi ang sabi niya maglilinis siya sa Pilipinas ng mga tao o ng droga, alisin niya. Kasi yun ang centerpiece ang nangyari dyan, Admar. Nung maging mayor siya noong 1988, ang sinabi niya, lilinisin niya ang syudad sa mga kriminalidad, no? Lalong-lalo na yung drugs, no? So, nung tumatakbo siyang presidente, dahil nakita nga niya kung gaano laki ang problema at malapit na tayo maging narco state, naging naging battle cry niya yan. Kaya walang bago doon sa pag-upo niya, ay talagang kumbaga ginawa niya on a macro level, no? Yung campaign against drugs in the entire country. And true enough, kadami-dami. Walang ako, dito na lang sa aming maliit na bayan, walang tao na hindi natuwa doon sa war on drugs, sa totoo lang. Ang hindi lang talaga natuwa noon, yung mga kalaban niya sa politika, because they are using itong EJK na ito, as a political propaganda tool against Mr. Duterte.